para makakain ng masarap, kailangang mag-food trip. Dumayo sa kung saan-saan para matikman ang mga ipinagmamalaking specialty. Pero kung minsan, hindi mo na kailangan pang bumiyahe dahil ang pagkain na mismo ang lalapit sa'yo. Ang minibus na ito, hindi katulad ng ibang mga sasakyan sa kalsada. Hindi nagpapasakay ng mga pasahero. Sa halip, bit-bit nito ang mga pagkaing tsak na mapapapreno ka sa sarap. Ito ang Hungry Rover. Isa sa mga nauusong food truck ngayon na ang specialty, iba't ibang putahe ng Angus beef. Pero ang kanila raw talagang pamatay, Rover's Angus Steak Tapas Surprise. Simple lang daw itong inihahanda, lalo pat laging on the go ang kanilang mga customer. Sa loob ng sasakyan, paghahalu-haluin ang kanin, chili garlic at paminta. Habang iprinito naman ang Angus Tapa. Pagkatapos, pwede nang ilagay sa paper plate, ready to serve. Yung price range namin is nasa 100 pesos to 200 pesos. Pero yung serving and the quality of the food is comparable to restaurants. Na yung mga makukuha mo ng 350, 400, makukuha mo lang sa amin ng mga around 200, 150. Masarap siya. Ito yung bestseller dito, I think. And affordable naman, reasonable naman yung price. Ang ilan pa sa kanilang best sellers, Nacho Salad at Rover Burger. Mura rin siya, affordable yung niya, tsaka masarap din. Lalo na yung Angus Tapa. At para mas feel ang kanilang food truck, pwede rin daw ditong mag-dine-in. Saan yung mga meal na masarap naman siya kay Meron po tayong Asam, Earl Grey. Sa buong minibus kasi, kasya ang 6 hanggang 8 katao. Na isipan namin na magkaroon ng dine-in para maging unique siya from other trucks. Bukod sa maging unique, mas okay yung function niya dahil kung biglang umulan, may maupuan yung mga tao. Maraming mga kainan ngayon, hindi katulad ng ibang mga restaurant na kailangan pang dayuhin. May ilan na ngang mga negosyo na inilalapit sa'yo ang pagkain. Kagaya na lang sa Lawa ng Pandin sa San Pablo, Laguna, kung saan matapos mag-sightseeing, hindi mo na kailangan pang pumunta sa Pampang para kumain. Dahil kung aabutan ka ng gutom sa gitna ng lawa, walang problema. Sa gitna ng lawa mismo, may maghahain ng pagkain. Isa sa kanilang ipinagmamalaking recipe, ang kulawong talong. Para sa kulawong talong, kailangan ng sibuyas, bawang, paminta, asin, suka, inihaw na talong at kinayod na nyog para sa gata. Una munang sinunog ang kinayod na nyog sa pamagitan ng pinabagang uling. Para ang amoy ng gata ay maging masarap, bango. Kapag medyo nangitim na, pwede nang ibuhos ang suka. Sabay tatakpan. Yung suka ang isasabaw natin para maluto yung suka sa init ng nyog. Makalipas ang ilang minuto, pwede nang pigain. Pagkakuha ng gata, sunod na gagayatin ng bawang at sibuyas. Isasama ang iba pang mga rekado. Ihahalo ang gata. Tapos hahaluin natin. Hindi na tayo naglalagay ng seasoning dahil hindi na natin lulutuin yung panibago. Ilang sandali lang, isa-isa nang ilalagay ang mga inihaw na talong. Kapag luto na, special delivery itong ihahatid sa mga bisitang nasa balsa. Hindi ko ma-explain parang inihaw Parang milky siya. Creamy siya. Ang kalimitan man kasi nilang ginagawa, yung pong pagkain, pagkarating po nila, nakahanda na po yan. Tapos pagdating po dito, sasakay po sila sa balsa. Ang ganitong araw mga gimmick sa mga tourist spot. Bentahe para lalo silang dayuhin. Hindi bangat sa Thailand, sikat na sikat ang kanilang floating market. Kung saan ang mga nagbebenta ng pagkain, nakasakay sa mga bangka. Meron tayong pantapat dyan, dito sa Pilipinas. Sa bayan ng Sitangkay sa probinsya ng Tawi-Tawi, sa dulong bahagi ng Mindanao, ang mga bahay nakatayo sa gitna ng karagatan. Dahilan para bansagan ang lugar na ito bilang
Venice of the Philippines. Dahil sa kanilang sitwasyon, may mga bangka ritong lumilibot sa mga bahay-bahay para magbenta ng pagkain. Isa sa mga nagtitinda, si Randy. Ilang taon ka nagtitinda? Ilang taon na ka magdagang? 2 taon, 2 taon ka na nagtitinda. Kasama sa kanyang mga ibinibenta ang isa sa mga ipinagmamalaking delicacy ng Sitangkay, ang oko-oko. Sea urchin ito o yung tinatawag nilang tihi-tihi na may kanin sa loob. Ang isa raw sa mga pinagkukunan ni Randy ng oko-oko, si Puriga. Una munang binutasan ng bibig, tinanggalan ng laman ang tihi-tihi o ang sea urchin. At saka ipinasok rito ang bigas. Ito ngayon na, di pagkatapon, no? Teka nga, lang kayo. Matapos isa-isang lagyan ng bigas ang mga tihi-tihi, sabay isinara ito sa pamagitan ng dahon ng nyog. Pakukuluan sa loob ng 30 minuto. Ang oko-oko, ibinibenta ni Randy ng 5 piso lang kada piraso. Minsan pa nga, 2 piraso kada 5 piso. Hapsana toongan. Buko-ko. Kinakang kami mito masitangkay. Mangan kam. Ang isa pa sa mga patok na panindang pagkain ni Randy, ang tinatawag nilang jack na paborito namang gawin ni Aling Kimsura. Gawa ito sa pinaghalo-halong tubig, rice flour, asukal at inilagay sa loob ng buong nyog at iprinito. Taputangan. Perfect daw itong pangmeryenda at murang-mura lang sa halagang piso kada piraso. Sa tuktok naman ng mga bundok, madalas walang makain. Pero swerte ang mga mountaineer dito sa Mount Batulao sa Batangas. Pagkatapos kasi ng tinatayang 2 oras ng hiking, sa tuktok ng Mount Batulao, may naghihintay na papawi sa kanilang gutom at pagod. Isang masarap at malamig na halo-halo. Halos 2 taon nang pinagkakakitaan ng maghipag na sina Ruby at Josie ang pagtitinda ng halo-halo sa itaas ng Mount Batulao. Umaga pa lang, abala na sila sa pamimili ng iba't ibang paninda, kasama na ang sangkap ng kanilang halo-halo. Matapos mamili, iaakyat na nila ito, sakay pa ng kabayo. Habang paakyat, hindi nila maiwasang huminto para sandaling magpahinga. At makalipas ang mahigit 1 oras, narating na nila ang Peak 8 kung saan sila pumupwesto. Yun lang po alam namin pwede namin pagkakitaan dito. Wala naman po kami trabahong iba. Yun lang po ang alam namin na kikita kami kahit konti lang. Pagsimula po namin dito na talaga kami. Hindi na po kami lumipat. Pinaghalo-halo ang pinipig, gulaman, sago, saging, asukal, yelo at gatas. Kada baso nito, 25 pesos. Refreshing kasi after mag-climb ng 3 hours para lumabot sa summit, syempre yung araw mainit din, although malamig yung hangin. Tsaka tulong na sa mga tao taga rito kasi dadalhin nila rito nang gagamitin nila yung kabayo. Sabi nila, hindi raw basta-basta lumalapit ang grasya. Pero sa pagkakataong ito, saan ka man naroon, sa kalsada, sa lawa, sa dagat, kahit pa sa tuktok ng bundok, pwedeng magkaroon ng special food delivery.